Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-a-update lamang po ako tungkol po dito sa Chevrolet Spin na dinala po sa amin dito nung isang araw. Galing po sa kasa, ay pinull out po nung may-ari yung sasakyan at naikwento nga po niya yung mga pangyayari. Kung ano daw po ba yung gagawin. Nung kasa na yun, papalitan daw po yun ng transmission control module. Pero hindi na kaya nung may-ari yung gastos dahil aabot po yun ng 130,000 plus. Pero hindi pa raw po sigurado na yun na nga yung sira or baka may maidagdag pa sila. Kaya pinull out na po ng may-ari. Ngayon, kanina po, nag-drain muna ako ng fluid dahil wala pang mapagpwestohan dito. Gusto ko kasi kapag yun ay kinalas ay nasa isang safe na lugar para po mabidyohan ko ng maayos. Yung ATF ng Chevrolet Spin. May halong tubig to, kopi ko na yan eh. Ito po ay ATF lang ang kargang fluid at tignan nyo po yung nakuha ko. May halo pong tubig yung fluid niya. O yan. Hindi naman daw po ito nalubog sa baha. Pero bakit po nagkaroon ng halong tubig yung kanyang ATF? Hindi naman po sira yung radiator. O saan po manggagaling ngayon yung tubig na yon? Ito po mga kapatid. Tulad po ng mga nakaraang vlogs ko po, no? Na sinasabi ko na kapag kagabing malamig, no, ang ating mga makina, ang mga tambucho na yan, ay nagkakaroon ng moisture. No? Kaya sa umaga, pag start mo ng engine mo, lalo na yung mga gasoline engine, meron ka nakikita sa tailpipe mo, sa tambucho mo, na parang may lumalabas na tubig. At parang may steam na lumalabas. Dahil nga po, naiinitan mo yung moisture na naipon nung gabing malamig at inilalabas mo pag iyan ay uminit na, pag in-start mo na engine mo. Ito po mga kapatid. Itong Chevrolet Spin na to, ang tinakbo lamang po nito ay 23,000 kilometers. Sa loob ng 11 taon. O mantakin nyo, ilang gabi yan or ilang buwan yan na hindi ginagamit, pinapasok ng moisture, yung kanyang transmission, naiipon doon yung tubig na yon dahil hindi naman nga nagagamit, hindi naman na-start. At tandaan nyo po, yung transmission naman na yan, kung hindi mo talaga yan gagamitin, hindi iinit yan, hindi katulad sa engine. Ngayon, kung yung kotse na yan ay pinai-start mo lang, ay hindi naman umiinit yung transmission, yung automatic transmission, kung hindi na pwepwersa ang iyong torque converter. Kaya po, malamang, yung tubig na humalo dito sa langis, tingnan nyo, parang kopi ko po yan habang hinahalukay ko. Hinahalo ko yan. Kung yung tubig na humalo dyan sa langis na yan, ay bunga, nung hindi mo talaga ginagamit yung sasakyan mo, o baka merong ganyan sa inyo na isang buwan na hindi gagamitin ng sasakyan, tapos hindi man lang kayo nagpapalit ng ATF dahil lang akala nyo, okay lang yan, hindi naman nagagamit yan, nagkakamali po kayo. Ito ay isang ebidensya na kapag ka ang iyong sasakyan ay hindi mo madalas ginagamit, papasukin po talaga ng tubig yung engine yan, papasukin ng tubig yung transmission yan. Yan po, tignan nyo po yung nakuha naming fluid. Para na siyang tsokolate na nilagyan ng gatas. Yan na po yung kulay niya. Kaya po, itong transmission, itong Chev na to, ay kapag ka naibaba na namin bukas, maipapakita ko na po sa inyo, yun namang sinasabi kong nasirang chain guide. Chain guide po yun, plastic po yun. Napupulbos po kasi yun eh. At kapag ka yun ay napulbos na, ay hahalo yun doon sa filter. Papasok yun doon sa filter at babarahan niya yung filter. 11 years, 23,000 ang tinakbo, nakababad ngayon, yung plastic na yun na chain guide, no, napupulbos yun, papasok ngayon doon sa filter, malamang, yan po ang problema nito. Ngayon, ang nakakatakot lang dito, dahil nga ito ay pinasok ng tubig, baka pagbukas namin dito bukas ay may makita na kaming mga kalawang. Dahil kung hindi nagsisirculate yung ATF sa loob ng automatic transmission, yun ang delikado. Turbocharge ba ang makina mo? Mahilig ka bang nagre-revolusyon at umaabot doon sa red line? Ang red line na yung halos nandun sa 5,000 RPM. Naku mga kapatid, iwas-iwasan nyo yan. Lalong-lalo na kung turbocharge ang makina mo. Alam mo ba na ang turbo po ay kayang mag-spin o umikot siya from 150,000 RPM to 250,000 RPM, yung mga standard na turbo katulad nito. At yung mga malalaking turbo, yung mga high performance engine na may mga malalaking turbo, kayang mag-spin yan ng maximum na 350,000 RPM or mahigit pa, or much more, depende sa laki ng turbo na nakalagay dyan sa engine nyo.
Ngayon mga kapatid, ang delikado po doon na nire-revolusyon mo, broom, broom, dito nga lang po sa shop kapag ka ginagawa ng mga mekaniko ko yan, at kapag ka matapos maglinis ng mga manifold, sabi ko, wag masyado malakas kasi sinusuka yung yung mga dumi, no? Pinapalabas nila yon, hinaharangan namin yan ng sako. Kaso mga kapatid, delikado po yun sa turbo. Kasi po, up and down ka ng revolution mo, ng RPM mo, yung langis mo, ganun din, nag-up and down din siya. Hindi naman katulad sa engine yan, na meron kang oil pump na continuous yung flow ng langis. Okay pa kung halimbawa bumabiyahe ka, no? Continuous, cruising ka, ang takbo mo 80, 90, 100, sabi mo na, yun yung maximum na takbo mo. RPM naman nun, kadalasan nasa mga 2,000 RPM lang, okay lang yun. Bastante lang yung turbo mo na nagpo-flow ng maganda yung oil. Pero kung halimbawa, nire-revolution mo, brum, brum, na pumupunta sa 4,000 RPM, 4,500, 5,000 RPM, tapos biglang bababa, sisirain mo turbo mo. Sa sobrang lakas, sa sobrang bilis nung ikot niyan, na umaabot ng 250,000 RPM, tapos biglang bababa yung langis, umiikot pa, nag-i-spin pa yung turbo mo, yun ang delikado. Kaya nga po mga kapatid, merong isang vlogger din, no, na magaling na car expert, no. Sabi po niya, doon sa mga may technology, yung start and stop technology, na ang ginamit, na ang sasakyan ay turbocharged, delikado daw po yung para doon sa turbo. Kasi nga, miya't maya, namamatay yung engine, tapos gagana naman yung engine, turbocharged ka, tapos aabante. Lalong-lalo na daw po kung medyo stress yung biyahe. Yung halimbawa, talagang kargado, yung sasakyan mo, mabigat, tapos uphill, downhill, tapos traffic, tapos start and stop, di siyempre palaging nag-high RPM yon every time na aabante ka. Sabi po doon, detrimental daw po sa turbo yon. Posible. Kasi nga po, ang isang pwedeng sumira sa turbo natin ay kapag yung nire-revolusyon mo ng nire-revolusyon at yung oil naman ay hindi continuous yung kanyang pag-circulate or pagdaan, pagpasok dito. Ito kasi yung niyan yung pinapasukan ng langis. Ayan mga kapatid, yung mga butas na yan. At dito din sa ilalim. So pumapasok ang oil dyan para po ma-lubricate itong shafting dito sa loob ng turbo. Kaya po, kung nire-revolusyon mo po yan ng todo, tapos biglang bibitawan mo, syempre, yung langis, yung flow ng langis, hihina din. Pero yung turbo mo, umiikot pa, nag-i-spin pa ng malakas, sisirain mo po yan. At syempre, umiinit yan. Ngayon, yung mga ganitong klase ng turbo, ito po ay mano-mano pa yung wastegate. Umaasa lang po itong wastegate nito na mag-o-open, ayan po yung wastegate, no? Umaasa lang po yan kapag ka nag-o-overboost dito. So itong hose na yan, papasok dito sa diaphragm na to, yan, yung vacuum na yan, pero ito, ibang klase, tulak yung vacuum na to no? Itutulak niya ngayon tong rod na to para bumukas yung wastegate. Pero iyon, depende kung mag-o-overboost ka. So ang nangyayari talagang continuous lang yung ikot ng impeller at ng turbine mo at sisirain po niya talaga yung turbo mo kapag palagi mo yung nire-revolusyon. Kaya nga yung mga nangangarera, di ba? Brrr, 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 habang nandoon sa starting line, ganun talaga ang ginagawa nila. Kung yun ang magiging manner mo sa turbo mo, hindi po talaga tatagal yan. Kaya po, para maingatan mo rin ang turbo mo, dapat gumamit ka ng magandang langis. So sa mga naka-turbocharged na engine, huwag po kayong gagamit ng mataas na viscosity ng langis. Alam niyo po dito sa Autorans, nung nagsimula po akong mag-shop dito, way back year 2020, no? Marami pong mga naging customers namin, itong mga crosswind, no? Yung mga Pajero na naka-turbo, 4D56, no? Pati itong mga Starex na yan, at yung iba pang mga first gen na mga Fortuner, first gen na mga High Ace, pati yung Hilux. Yung turbo nila hindi pa electronic Parang ganito pa rin, no? Mano-mano, manual yung kanyang wastegate, yung vacuum. So, sinabihan ko po sila, kung kayo ay nakaturbo, huwag kayong gagamit ng 15W40 na oil. Unang-una, hindi yan fully synthetic. Ngayon, yung 5W30, ang talagang sinasabi ko na gamitin nyo na fully synthetic na langis. Mas manipis yun, at kailangan ng turbo yun para sa unang start mo pa lang ng engine mo, aakyat kagad yung langis na yung papunta dito sa turbo. Ito po, obserbahan nyo mga kapatid, sa umaga at cold start. Kung ang gamit nyo
ay itong mga 15W40 na mga oil. Karamihan po dyan ay hindi nga po fully synthetic dahil ang mga fully synthetic po ng mga oil ay mula doon sa 10W40, 5W30, or yung mga 0W20, yan yung mga fully synthetic oil. Katulad po nitong 5W30 po ng Repsol na leader. Ito po ay fully synthetic. So mga kapatid, hanggat maaari, ganito po ang gamitin nyo kung ang inyong engine ay turbocharged. Kasi po, kailangan po ng turbo yung mga langis na malakas sa init. Yung ibig sabihin, hindi mo kaagad ito mau-overheat. So, hindi katulad ng mga mineral oil na yan, mabilis po yung uminit. Kaya po, kadalasan nga ng mga mineral oil na yan, 4,000 kilometers pa lang ang tinakbo na nagamit mo yung langis na yan, pinapalitan na, di ba? Yung mga gumagamit niyan. Pero sa mga fully synthetic, minamaximize nila yan. Minsan, 10,000 kilometers. Yung iba nga, mas matagal pa. Pero kung ako tatanungin nyo, 10,000 kilometers, sapat na po yun kasi may mga waiting ka pa eh. Hindi umaandar yung odometer mo. Di ba? Pero umaandar ang makina mo. So, napaka-importante po na mababa ang viscosity ng inyong langis dahil at cold start po, eto na po, at cold start, pakinggan nyo yung tunog ng engine mo. Yung unang-unang start ng engine mo, maririnig mo medyo magaspang. Tapos mga ilang segundo, saka pa lang yung pipino. Yun ay kapag ka ang gamit mo ay yung mga matataas na viscosity ng langis. Yung hindi mga fully synthetic. So ito pong mga low viscosity na langis ito, tulad nito, 5W30, kapag ito ang gamitin mo sa engine mo, unang start mo pa lang sa umaga, halos wala kang maririnig na ingay or magaspang na tunog. At ang ibig sabihin lang nun, mabilis niya ngayong na-circulate yung langis, paakyat diyan sa cylinder head, paakyat dito sa turbo. At makakaiwas ka ngayon na ma-damage yung turbo mo. Dahil po mga kapatid, talagang ito, kapag ka pinatay mo ang engine mo, since nasa itaas ang turbo, medyo mataas siya, kung ito yung cylinder head, nandito siya ng konti. Yung iba naman, katapat ng cylinder head. So, hindi naman nag-i-stay ang langis dun eh. Yung mga tubo nun, pababa din dun sa crankcase. At kung saan man galing, itong inlet, no? Yung langis na papasok sa inlet nito. So, hindi katulad yan, nung mga oil galleries na talagang galing doon sa oil pump, no? Ibinubuga nung pressure ng oil pump yung langis. Hindi katulad nito yun. Kaya po mga kapatid, kapag po turbocharged ang inyong makina, wag na wag po kayong gagamit ng mataas na viscosity ng langis. At hanggat maaari po, ang gamitin nyo po ay yung mga fully synthetic na mga engine oil. Katulad nga po nitong Repsol leader na 5W30. Ngayon, sasabihin ng iba, sir, baka naman merong mataas ng content na fully synthetic. Meron po kami. 10W40, fully synthetic din po yon, yung aming Repsol na Elite. Yan, kung gusto mo dyan sa mga malalaking engine nyo. Kung halimbawa, 3.0 yung engine nyo na diesel engine na turbocharged, so sige, gamitin nyo yan. Pero kahit gamitin nyo rin po itong 5W30 na Repsol leader para dyan sa malaking engine mo, tulad yung nakaraan na change oil namin, no? Yun po ay Land Cruiser. O mga kapatid, nakalagay doon mismo sa manual niya, sa service manual niya, 5W30, yung langis, yung viscosity ng langis na dapat gamitin. Pati rin yung mga Isuzu Trooper na nagagawa namin dito, nandoon, nakalagay doon sa manual, 5W30. Kasi nga po, para maiwasan sa cold start, ay talagang mabilis yung circulation, mabilis na nakakapasok yung langis doon sa mga oil galleries. Kaya nga yung iba, naglalagay ng turbo timer. Kasi nga po, sa mahabang biyahe mo, at kung halimbawa galing ka pa doon sa stressful na biyahe, siyempre pag stressful ang biyahe mo, stress din ang engine mo. Kaya ang naisipan nila na makakatulong sa turbo, bago mo i-turn off ang iyong engine, no, mag-idle mo na yan kung ilang minutes nila iseset yung kanilang mga turbo timer. Pero mga kapatid, sapat na yung 2 minutes or 3 minutes na iset mo ang iyong turbo timer para makapag-pahinga na yung engine mo habang naka-idle, no, at medyo bumaba yung temperatura ng langis. Kasi yung mga modern engines naman, maganda naman ang mga cooling system niyan at kaya nilang palamigin din talaga yung langis doon sa loob ng engine. Ngayon, kung wala kang turbo timer, no, ikaw na lang, mano-mano na lang, ipahinga mo muna ng mga 1 minute, 2 minutes, or 3 minutes, o gayahin mo na lang yung settings ng turbo timer. Yung lalampas doon, sobra na yun. Sayang din ang fuel mo at masasabi natin na iyon ay mahabang idling na hindi rin naman maganda para sa iyong makina.
magkakaroon yon ng fuel dilution. Magkakaroon yon ng mga excess na fuel na pumupunta dun sa oil mo. Kahit sabihin mo pang bago makina mo. Iwasan din yung mga extensive na idling para hindi rin yan makapagdagdag ng problema sa iyong makina. Total, napag-usapan na rin naman natin yung turbo. Mga kapatid, ikaw ba ay laging nag-change oil on time? Kasi kung hindi ka laging nag-change oil on time, iyan ang magiging problema ulit ng turbo mo. Kasi yung mga contaminants, no, yung mga dumi na humahalo sa langis, kahit sabihin mo pang gumamit ka ng magandang langis, kung ito naman ay pagtatagalin mo ng halimbawa 1 taon, tapos ang tinakbo naman ay medyo malaki-laki na rin, hindi ka nag-change oil, nako, delikado rin yun. Ngayon, kung 1 taon din na hindi mo rin nagagamit, halimbawa ang tinakbo ay 5,000 kilometers lang in 1 year, aba mga kapatid, yung moisture, isipin nyo rin yun. At yung mga contaminants, yung mga moisture na yun, kapag yan ay hindi natatanggal sa loob ng yung makina, yan yung nagpo-form ng mga sludge. So, lumalapot din ang langis mo. At hindi lang lapot, may mga hahalo pa dong matitigas na bagay na namumuo sa loob ng makina mo. So, kapag na-neglect mo yung mga ganyang klase ng maintenance, maaapektuhan din ang turbo mo dahil yung langis na pupunta sa kanya ay hindi na maganda. Wala nang kwenta. Okay, ito pa isa, idagdag ko na lang kasi meron na rin naman akong mga vlogs tungkol dito sa turbo kung paano mo ito maiingatan. Yung tambucho mo, yung tailpipe, tignan mo, lalo na kung diesel engine ang gamit mo. Baka masyado nang maitim at kitang-kita mo yung bakas ng uling o yung nagkakarbo na, yung tambucho mo. Kung yun ay maitim na, baka marumi na rin yung turbo mo. Pati yung catalytic converter mo. Na minsan, yan ang nagkokos para mag-fail at bumagsak din ang turbo mo. Dahil kung sobrang dumi nun, napipilitan siyang paikutin ng waste gas, no, yung usok na galing sa exhaust, paiikutin yung turbine mo para umikot din dito sa kabila, yung impeller, to, pag magko-compress ng hangin yan para pumasok doon sa intake manifold mo, hindi siya makaikot dahil sa sobrang dumi. Naku, masisira din yan. Kaya ingatan nyo po ang inyong turbo na kung makita mo na marumi na ang tambucho mo, humanap ka na ng mapagkakatiwala ang mong mekaniko na marunong maglinis ng turbo. At huwag mong ipakakalas itong harapan. Ito, huwag mo ipakakalas to. Hindi na kailangan kalasin, hindi naman to dumudumi. Ang ipakakalas mo lang ay itong nasa likod. Ayan. Kaya makita mo, meron tong clamp dito. Oh. Yung iba naman, talagang mga nakatornilyo dito. Ayan, may mga tornilyo. Yun lang ang pakalas mo, yun lang naman ang dudumi. Ito hindi na. Huwag mo nang pakalas to. Dahil ito, kapag ka ito sumingaw, goodbye turbo ka na. At pwede pang madamage itong shafting nitong impeller sa kanong turbine. Mga kapatid, sana po ay muling nakatulong sa inyo itong vlog ko po na ito. Pagsagot sa ilang mga katanungan at pagbibigay sa inyo ng information na makakatulong po sa inyong mga pagmamaneho, sa inyong mga paggamit ng inyong mga sasakyan. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong panonood ng aking mga vlogs. Kung maaari po sana, isang like, isang subscribe at isang share, malaking tulong na po iyon para po sa maraming mga gustong madagdagan ng kanilang kaalaman sa ating mga sasakyan. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.